Sampung paano at mga dapat mong gawin para makaipon ng 100,000 pesos sa 2026. Uy, magandang araw po sa inyo. Welcome back sa channel. Kung ngayong April 2026 ka nanonood at iniisip mo pa rin na sana may 100,000 pesos na ako bago matapos ang taon, eto na yung video na hinihintay mo. Sa loob ng 8 hanggang 9 buwan pa lang, kailangan mo lang mag-save ng humigit kumulang 11,000 pesos hanggang 12,500 pesos kada buwan. Mukhang malaki? Relax ka lang. Sa video na to, ibibigay ko sa inyo ang eksaktong 10 praktikal na paano at mga dapat mong gawin na ginagamit ng maraming Pilipino na nakakaipon na talaga ng 100,000 o higit pa sa 2026. Kung handa kang magsimula ngayon, ilike mo na to at subscribe para hindi mo makalimutan. Tara, simulan na natin. Bago tayo pumasok sa 10 tips, alamin muna natin para makaipon ng 100,000 sa katapusan ng 2026. Kailangan mong maging seryoso. Hindi na sa iyong sakana o next month na, simula ngayon. Tip number 1. Magtakda ng SMART goal at isulat ito. Una, huwag mo lang sabihin sa sarili mo na gusto ko mag-ipon. Isulat mo. Halimbawa, sa December 31, 2026, may 100,000 pesos ako sa savings ko. Gawing SMART. Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Ilagay mo to sa phone wallpaper mo o sa notes app. Araw-araw mo makikita. Psychologically hack yan. Nagiging totoo kapag nakasulat. Tip number 2. Subaybayan lahat ng gastusin mo. Gumamit ka ng pre-app, money changer, expense manager, o simpleng Google Sheet. Sa loob ng 7 araw, isulat lahat. Kape, Load, Grab, Shopee, lahat. Marami akong nakita na nakaipon ng extra 3,000 pesos to 5,000 pesos kada buwan. Pag nalaman nila na 800 pesos pala kada linggo sa milk tea at snacks lang. Tip number 3. Sundin ang 50-30-20 rule o mas mahigit na budget. 50% para sa needs, bahay, pagkain, bills. 30% wants. 20% savings at debt. Kung masikip ang budget mo, gawing 60-20-20 or 70-20-10. Importante, ang savings ay unang binabawas bago ka gumastos. Parang bayad sa sarili mo yan. Tip number 4. Bawasan ang hindi kinakailangan. Tipid mode on. Cook at your home instead of food delivery. Bumili sa palengke o public market, hindi sa supermarket or convenience store. Cancel ang hindi ginagamit na subscription, Netflix, Spotify, etc. Huwag mag-impulse buy. 24-hour rule. Kung hindi mo kailangan within 24 hours, huwag bilhin. Maraming nakakaipon ng 4,000 pesos
to 6,000 pesos kada buwan dito lang. Tip number 5. I-automate ang pag-save mo. Pinakamadaling paraan. Sa araw ng sweldo, agad ilipat sa savings account mo. Gamitin ang Maya Bank hanggang 15% interest kung active ka. GoTime, Tonic, or BPI Bangko. Set up auto transfer 11,000 pesos kada sweldo or 5,500 pesos kada 15 days. Hindi mo na makikita, hindi mo na matouch, parang wala na yan. Tip number 6. Gamitin ang high interest digital banks. Sa April 2026, ang Maya Bank pa rin ang hari. Base 3.5% plus boost hanggang 15% kapag nagtatransact ka regularly. GoTime, Merrybank, Netbank, lahat may 4 to 6% plus interest. Mas mataas pa to kaysa traditional bank na 0.25% lang. Sa 100k mo, pwede kang kumita ng extra 5,000 pesos to 10,000 pesos interest sa isang taon. Tip number 7. Dagdagan ng kita. Side hustle time. Kung kulang ang sweldo, kailangan dagdagan. Popular sa 2026. Online reselling, Shopee, Lazada, TikTok Shop, sari-sari store, or food cart. Freelance, VA, writing, graphic design sa Upwork, content creation o short form editing, print on demand o digital products. Kahit 5,000 pesos to 10,000 pesos extra kada buwan, malaking tulong na yan para maabot ang 100k. Tip number 8. Bayaran muna ang mataas na interest sa utang. Kung may credit card or 5-6 na utang ka, bayaran muna yan bago mag-ipon ng malaki. Interest ng credit card, 3% kada buwan. Masakit yan. Gamitin ang debt snowball o avalanche method. Kapag wala ng utang, mas madali mag-ipon. Tip number 9. Magkaroon ng emergency fund. Hindi i-spend kahit ano. Bago mo i-treat ang 100k mo bilang ipon lang, magtabi muna ng 3 to 6 months worth of expenses bilang emergency fund. Ilagay sa hiwalay na account, halimbawa, Maya Goals o time deposit. Kapag may emergency, hindi mo kukunin ang pang 100k mo. Tip number 10. Regular na i-review at i-adjust ang plano. Bawat buwan, tingnan mo ang progreso mo. Nasa 40,000 ka na ba? Good. Nasa 20,000 pa lang? I-adjust. Dagdagan ang tipid o side hustle. Huwag maging matigas. Ang importante, consistent ka. Yan ang 10 paano at mga dapat mong gawin para makaipon ng 100,000 pesos sa 2026. Hindi magic, hindi lottery. Puro disiplina at smart moves lang. Kung susundin mo to, simula ngayong linggong to, malaki ang tsansa mong makita ang 6-digit na number sa account mo bago matapos ang taon. Comment mo sa baba
Ano ang unang step na gagawin mo? Tip number 1 ba o tip number 7? Kung nakatulong to sa'yo, i-like, i-share sa mga kaibigan mo na gusto rin mag-ipon at huwag kalimutang mag-subscribe at i-bell ang notification para updated ka sa susunod na money tips. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video. Ingat kayo at God bless. Peace out!